Pagkalat ng isang nakahahawang bakterya, ang Pseudomonas aeruginosa. Nagmula raw ito sa sunog na parte ng isang pasyente na isinugod sa ospital. Kaya alamin natin ang banta sa kalusugan ng bakterya na ito mula kay Dr. Lyndon Lisoy, Program Manager for Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases ng Department of Health. Good morning po, Doc. Good morning, Susan. Yeah, Doc, una-una, alamin po natin, ano ang update dito sa ipinasarang ward dito sa isang ospital dyan sa Pampanga? Well, nagbubukas na sila ng mga units na nalinisan nila, na disinfect na nila. So, operations na ibang unit nila. Okay, so hindi naman, kasi baka akala ng iba nagsara yung buong ospital, hindi naman. Hindi naman. Actually, nung kasalukuyan nilang inaayos yung unit na yon, yung kanilang OPD, emergency room, ay bukas naman at patuloy na tumitingin ng mga pasyente. At ngayon, unti-unti nang... Okay, eto. Saan ba nakakuha itong Pseudomonas Pseudomonas bacteria na ito? Actually, ang Pseudomonas, nabubuhay ito sa environment natin. Sa mga halaman, sa mga tubig, sa mga tap water, pwede rin siya makita. Mga mamasama sa moist. Yes. Okay, Tapos sa mga ospital naman, siyempre andun yung mga gamit, yung mga equipments na pati sa mga sink, yung mga ginagamit sa pag-opera, ay posibleng mabuhay doon yung mikrobyong ito. Okay, so paano nakakahawa ba itong Pseudomonas bacteria? Paano po ito yung nakakahawa sa isang tao? Well, sa ospital kasi kaya naman nagsasara sila kasi yung mga tumitingin siyempre ng mga health workers sa isang pasyente, sila yung posibleng maging carrier, tagakalat, yung pwedeng mismong health worker. Yes, sa ibang pasyente. Kung kaya't ang nagiging approach nila is sinasara yun, nang sa gayon ma-disinfect nila at mapatay nila at maayos nila yung problema ng Pseudomonas. Sabi mo doon kanina nung nag-usap tayo, ito karaniwan doon sa mga pasyente, sa mga tao may sugat, yung mga usually sa ospital. Ang tinatawag kasi itong infection nito as opportunistic infection. So, tinatarget niya yung mga taong may sakit at mababa yung resistensya, mga burn patients, mga mayroong bed sore, yung mga nakatubo, yung mga may sonda, o pati mga HIV/AIDS. Dahil mahina na yung resistensya nila, mas magiging madali sa mikrobyong ito mabuhay sa kanila. Kasi sabi mo nga doon sa mga moist na sila na mumuhay di ba? Nagtatribe. So, paano po nilalabanan ng sakit na idinudulot ng Pseudomonas bacteria? Paano natin to ma-resist, ika nga? Una, mahihirapan tayong ma-identify kasi kung may expose tayo. At the same time, sa hospital naman, ang ginagawa kasi nila para malabanan ito at makita is regular monitoring ng mga pangyayari sa hospital nila. Pangalawa, meron naman antibiotiko laban sa Pseudomonas. Yun nga lang, nagiging problema siya ngayon dahil hindi lahat ng antibiotiko ay may epekto dito sa Pseudomonas. Nagiging resistant kasi ibang tao dito sa antibiotic. Doon nakikita natin yung may sugat yung isang tao, na tumabis siya sa isang tao may sugat pa, tapos na-transmit niya yung bacteria. Ganun nga ba yung mode of transmission ito? Posible naman. Kung ikaw may sugat, ikaw ang pwedeng pasukan ng may break ka na, mayroong sira na yung may mood or mayroong pwedeng pagpasukan sa iyo. So kung may sugat ka at may sugat yung isang tao, medyo mag-iwasan na kayo. Hindi mo alam kung sino may Pseudomonas sa inyong dalawa. So tama ba yung ginagawa ng ospital na paglilinis doon sa kanilang lugar ngayon? Ganun talagang ginagawa. Sinasara isang unit o isang ward na mayroong reported ng Pseudomonas. Hindi lang dito sa Estado, maging sa ibang ospital, itong recommendation sa mga Infection Control Committee natin. So, Doc, yung mga nakita natin, ito bang mga nasa harapan natin nakakatulong po para kung sakaling meron tayong suspicion na tayo ay na-expose sa ganitong klase ng bakterya, ay matanggal ka agad-agad? Well, ang ano kasi dito, halimbawa may talagang sa bahay kasi may mga pasyente tayo, may mga bed sore naman, talala yung mga matatanda. Yes, siguraduhin nating malinis sa kanilang sugat. Nilalanggasan natin, ginagamitan natin ng mga disinfectant na ito. Nang sa gayon, hindi sila maging madaling kapitan ng mga ganitong mikrobyo. So, ang importante niya, pag may sugat sa inyong mga anak, sa miyembro na inyong pamilya, ay talagang tiyakin na lagi malinis yung sugat. Para mas mapadali din naman yung paggaling ng sugat nila. At saka makaiwas din sa Pseudomonas bacteria. Okay? Maraming salamat po, Dr. Lyndon Lisoy ng DOH. Kaya mga kapuso, tandaan po ninyo mga payo ni Doc para ang sakit na ay ating malabanan. Ay, saan naman tayo nandoon? Yan. So, kailangan ho ay sinusunod natin yung mga payo sa atin ng mga doktor. Ngayon, ay nako, isang masayang umaga na naman to dahil si Lynn, meron isang pinuntahan. Kainan na naman to. Lynn! Wala sugat, pagkain tayo ngayon. Uy, pero sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang isang pagkain na pwede nyong i-business o di kaya ihanda sa inyong mga mahal sa buhay ngayong darating na Pasko. Walang iba kundi ang napakasarap na mini embutido, otherwise known as baby embutido. Yan po at marami pa iba sa pagbabalik na unang hirit. Embutido. Saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Good morning, mommies.
Today, Magnolia will provide us with another easy and delicious recipe that your family can enjoy anytime, any day. Good morning, Chef John. Good morning, Susie. Chef, bala kong maganda na special merienda for the kids after school. Meron ka ba suggestion? Love ba nilang hotdogs? Oo. Okay, I suggest hotdogs a la gambas. Tunawin lang natin ang ating dairy cream. Ilagay na natin yung ating bawang. Kasabay na ang ating green finger chili or siling pangsingka. So, pwede na natin ilagay yung ating hotdogs. Okay? Then, pwede na rin natin ilagay yung ating chopped parsley. So, lagyan din natin siya ng konting asin at paminta. Okay, so, haluin na natin ng mabuti at pwede na natin iserve ito. Suzy, alam mo ba na ang dairy cream is fortified with vitamins A, D, and E with no cholesterol and 0% trans fat at with mom's reliable partner para maging mas malinamnam kahit simpleng pagkain. Kaya ang dairy cream ay pinipili ng mapiling ina. Suzy, ito ng hotdog talagambas. Sigurado magugustuhan ito ng mga kids mo. Ay, sure yan, Chef. At kanin na lang ang kulang. Thank you so much. You're welcome, Suzy. Kaya kayo naman abangan ang iba pa naming easy and delicious recipes dahil araw-araw, sarap Magnolia. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Magnolia. Ang Silver Swan ay saludo sa manlalarong Pinoy at sa kainan, maging half Pinoy man o purong Pinoy. Alok lagi ang kaibang sarap. Sa unang tikim, sama-sama sa kasiyahan. Panlasang Pinoy, panalo sa sarap. At sa mga di inaasahan, sama-sama pa rin sa chipugan. Silver Swan Soy Sauce, kalidad na panalo sa taste mo. Silver Swan Soy Sauce, ang original champion sa panlasang Pinoy at half Pinoy. Kapag ang bundok ay yumanig at dumagungdong, mag-ingat dahil siguradong may pagguho, bato, lupa, yelo o putik. Kapag isa sa mga ito ang humabol sa'yo, tumakas na at magtago. Ako po si Richard Gutierrez. Samahan ninyo akong suriin, busisin at himayin. Anatomy of a Disaster, Landslide sa SNBO. Lupa ng araw ng luwalhating pagsinta. Ang dating bundok na nakikita nyo sa aking likuran ay halos mapatag na ngayon. Ilo-load nila ito papuntang China, Japan at Australia. Buhay ay langit sa piling mo. Yung mga bata namin, paano na? Ano ang katotohanan sa likod ng bentahan ng likas yaman ng Pilipinas? Ang ikapitong taong pagtatanghal ng Reporter's Notebook, Martes pagkatapos ng saksi. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng unang hirit at Hunt's Pork and Beans.